Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. LeBron James, interesadong maglaro sa Dallas Mavericks. Steve Kerr, sinasayang ang talento ng mga batang players. At Warriors, gustong gagawa ng blockbuster trade na katutok kay Giannis na nakasentro kay Kuminga. Kahit na pinili ni LeBron James na gamitin ang kanyang player option upang manatili sa Los Angeles Lakers para sa susunod na season, mas lalo pang lumalakas ang mga spekulasyon tungkol sa kanyang katayuan sa team. Bahagi ito ng dahilang walang bagong kontratang napagkasunduan ngayong summer upang panatilihin siya lampas sa darating na season, at bahagi rin ng mga ulat na nagsasabing hindi raw lubos na masaya si James sa direksyon ng LA na ngayon ay nakasentro kay Luka Doncic. Mabilis na pumasok ang Lakers sa Doncic era na nangangahulugang iniisip na nila ang kanilang kinabukasan pagkatapos magretiro si James, imbes na ipagpilitan ang panandali ang tagumpay sa pamamagitan ng pagbibigay ng maraming assets. Walang ulat na nagsasabing hihiling si James ng trade o na ilalagay siya ng Lakers sa trading block, at dahil sa laki ng kanyang kontrata, kakaunti lang ang mga teams na handang isuko ang maraming piyesa para makuha ang halos 41 taon ng si James. Ngunit hindi nito napipigilan ang pag-ikot ng mga chismis. Bago pa man gamitin niya ang kanyang player option, may mga ulat na nagsasabing interesado ang Dallas Mavericks sa kanya. Pero nilinaw na ang interest na ito ay kung siya ay ma-buyout at maging free agent. May malalim na koneksyon siya sa Mavericks. Ayon kay Mark Stein, may tunay na kuryosidad si James na maglaro sa Dallas. Ang Mavericks ay may ilang former teammates ni James gaya ni Kyrie Irving, Anthony Davis at D'Angelo Russell, at pinamumunuan ni Coach Jason Kidd na naging bahagi ng Lakers coaching staff noong taon na napanalunan niya ang kampyonato. Bukod sa mga personal at profesional na ugnayan sa pananaw ng laro, ang Mavericks ay nag-o-offer ng kakaibang oportunidad para sa isang win now na sitwasyon na maaring mas maakit si James kaysa sa mabagal na approach ng Lakers ngayong off-season. Bagamat inaasahang hindi makakalaro si Irving sa kalahati ng season o higit pa, ang pagkakaroon ng lineup na sina James, Davis, Russell, Klay Thompson at ang number 1 overall pick na si Cooper Flagg ay isang nakaka-excite na kombinasyon kahit sa isang mabigat na Western Conference. Maaaring tila malabong mangyari noon ang paglipat niya sa Dallas, pero ngayong wala siyang extension sa LA, mas nagiging posible ito, lalo na't ayon kay Stein, hindi raw niya inaasahang magre-retiro si James bilang miyembro ng Lakers. At dahil magiging unrestricted free agent si James, maaari itong magbukas ng pinto para lumipat siya sa Dallas at subukang magkampeon doon. Maraming ingay ang umiikot tungkol sa kinabukasan niya pagkatapos ng season na ito, pero kung kumpirmahin niyang wala pa siyang planong magretiro, maaaring ito na ang huling taon na makikita natin siyang nakauniforme ng Lakers. Sa sumunod na balita naman, ang Golden State Warriors ay isa sa mga pinakamatagumpay na team sa ika-21 siglo. Isang malaking bahagi ng tagumpay na ito si head coach Steve Kerr na naghatid sa kanila ng 4 na kampyonato. Siyempre, karamihan sa mga tao ay ituturo sina Stephen Curry at ang iba pang mga players bilang pangunahing dahilan. Ngunit sa kabila ng tagumpay ni Kerr, may mga kahinaan pa rin siya sa kanyang estilo ng pamumuno. Ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang ayaw na gamitin ang mga young players, lalo na matapos ang kanilang 2022 championship. Ipinakita ni Jonathan Kuminga ang kanyang napakalaking potensyal, ngunit tila hindi siya kinagigiliwan ni Kerr. Dahil dito, naghahanap si JK ng ibang oportunidad, kabilang na ang isang verbal na kasunduan sa Sacramento Kings. Gusto niyang manatili sa team sa isang kontratang higit sa $30 milyong, ngunit hindi ito gusto ng Warriors. Tinututukan ito ni Kendrick Perkins na nakikita ito bilang isa sa pinakamalaking kahinaan ni Kerr. Sinuri ni Perkins ang posibleng hitsura ng Golden State para sa paparating na season. Malakas pa rin ang kanilang roster na pinangungunahan ni Curry, Draymond Green at Jimmy Butler na pawang mga veterano na. May mga young players ang Warriors na may potensyal, ngunit hindi sila nabibigyan ng sapat na oras ni Kerr upang ma-develop ng maayos. Sina Brandon Podziemski at JK ang ilan sa mga nabigyan ng pagkakataon, ngunit may paniniwala ang ilan na kulang pa rin ito. Isa na si Perkins sa mga naniniwala rito dahil sa tingin niya ay mali ang approach ni Kerr sa kanyang team. Sa isang episode ng Road Trippin', nakausap ni Perkins sina Richard Jefferson at Ali Clifton tungkol sa sitwasyon ng Warriors. Bagamat marami ang nagbigay ng magandang pagsusuri,
nagbigay ng buhos ng saloobin si Perkins tungkol kay Kerr at sa problema nito sa mga batang players. Ang NBA ngayon ay kumikiling na sa mas bata at mas dynamic na direksyon, lalo na matapos ang kampyonato ng Oklahoma City Thunder. Siyempre, may puwang pa rin ang mga veterano, ngunit dahil sa tagumpay ng Thunder at sa epekto ng second apron rule, napipilitan ang mga teams na baguhin ang kanilang mga estratehiya. Ang Warriors ay sumusunod sa timeline ni Stephen Curry at kapuri-puri iyon. Siya ang nagdala ng 4 na titulo sa Bay Area, kaya lohikal lamang na sulitin ang kanyang natitirang mga taon. Gayunpaman, kailangan pa ring isipin ng Warriors ang kanilang pangmatagalang kinabukasan. Maari sanang gawin ito ni Kerr sa pamamagitan ng pagdevelop ng mga batang players upang maging bahagi ng core ng team. Sa kasamaang palad, tila hindi nakakuha ng tiwala ni Kerr sina Kuminga at James Wiseman. Malapit nang umalis si JK habang si Wiseman ay hindi naging matagumpay sa ilalim ng Warriors. May punto si Perkins sa kanyang puna tungkol sa pag-iwas ni Kerr na gamitin ang mga young talents. Mahirap itong ayusin dahil sa matibay na presensya ng veteran core. Gagawin ng Golden State ang kanilang makakaya, pero tila mas maiikli ang kanilang championship window kung magpapatuloy ito. Speaking of Golden State, wala pa ring aksyon ang Warriors ngayong off-season kahit na naiuugnay sila kina Al Horford at DeAnthony Melton. Ang pangunahing focus nila ngayon ay ang sitwasyon ni Jonathan Kuminga, isang restricted free agent. May tensyon na sa pagitan ni na JK at ng team at pareho silang mukhang nais ng maghiwalay. Gayunpaman, may benepisyo rin kung pipirma siya ng mas mahabang kontrata sa team. Kung tatanggapin niya ang qualifying offer, mananatili siya sa Warriors para sa isang season at magiging unrestricted free agent sa susunod. Posible siyang makakuha ng malaking kontrata bilang free agent, pero ayaw na niyang manatili pa ng 1 pang taon sa team. Bukod pa rito, kung ma-injure siya sa season na ito, maaaring hindi na niya makuha ang pinakamagandang kontrata, kaya may kasamang panganib ang desisyong ito. Sa unang tingin, mukhang walang benepisyo para sa kanya na pumirma ng long-term contract sa Warriors, ngunit sa mas malalim na pagtingin, ito ay maaaring magbukas ng mas malaking oportunidad para sa kanya at sa team. Kapag may bagong kontrata siya, mas magiging kaakit-akit siya sa ibang teams bilang bahagi ng potensyal na trade, lalo na kung ikukumpara sa pagiging rental player lang. Para sa Warriors, ang pagkakaroon ni JK ng multi-year deal ay magbibigay din ng flexibility para sa malalaking trade gaya ng posibleng paghabol kay Giannis Antetokounmpo sakaling magdesisyon ang Milwaukee Bucks na makipaghiwalay dito sa susunod na taon. Isa si Kuminga sa mga tinitingnang mahalagang asset ng Warriors sa ganitong senaryo. Ayon kay Tim Kawakami, nais ng Warriors panatilihin ang kanilang mga assets para sa future superstar trades. Kung magkasundo sa kontrata sina JK at Warriors ngayong off-season, maaari siyang maging pangunahing bahagi ng trade package para kay Antetokounmpo, kasama si Moses Moody, ilang first-round picks at pick swaps. Posible itong sapat para makuha ang isang bagong franchise player na magiging pundasyon ng kanilang kinabukasan.